kami miyembro ng asosasyon, hindi mabibigyan ng ayuda. Hindi naman totoo yun, sir. Yung issue nila doon sir na paniningil ay na membership fee, na monthly dues. Hindi na kami nakikialam doon sa bylaw. Internal na po yun ng kooperatiba po sir. We are encouraging na maggrupo-grupo ang mga farmers through cooperative man, association, or what we call clustering. Hindi ka naman pinipilit kung gusto mong miyembro, pero kung gusto mong lumakas from the bottom, paitaas, at sa itaas, sa gitna, pababa. Kahit po kami ay registered ng RSBSA. Problema namin dito sa aming barangay tungkol sa bigayan at abono po galing sa gobyerno. Kasi hindi daw po kami bibigyan ng nasabing ayuda kung hindi po kami member sa kooperatiba na tinatag dito sa amin. Nila kami pinipilit na mag-member ng kooperatiba, pero hindi naman po nila kami bibigyan ng ayuda kung hindi kami sasali sa kooperatiba. May registration na 250, 200 na annual, at may monthly payment pa po na 50 pesos. Sinasabi mga programa ng DA. Diba, noong 2022 kasi ito, sir, mayroong ng DA sa amin, wala kami kasi association dito sa barangay. Pumunta dito yung DA municipal, sabi nila, kailangan magkaroon kami ng asosasyon dahil yan ang programa ni Presidente na doon idaan yung mga ayuda. Ngayon, with the presence of the DA Amulong, nagbuo kami ng asosasyon, nag-elect kami ng Presidente with the General Assembly. Kailangan ang asosasyon natin mayroon membership fee na 200, tapos mayroon monthly dues na 50, bali 600, 1 year. Yun po ang pinag-usapan namin. Ayaw naman namin na hindi makakuha ng project sa mga ahensya, lalo na sa DA, kung wala kami asosasyon, sayang naman. Hindi kami miyembro ng asosasyon, hindi mabibigyan ng ayuda kung ano man yung mga programa at yung mga proyekto na manggagaling sa national. Totoo ba po yan, sir? Hindi naman totoo yun, sir. Kasi kasalukuyan dito, nagdi-distribute kami. Sa makatuwid, hindi totoo. Hindi totoo po. Basically, ang Department of Agriculture, we are encouraging na maggrupo-grupo ang mga farmers through cooperative man, association, or what we call clustering. Dahil kung ang part ng isang grupo ang mga farmers, mas konting kausap, mas madaling mag-implement dahil at may kanya-kanyang check and balance sila. Yung tungkol naman sa charges ng Cooperativa Association man of Cluster, wala ko kaming sinasabing kailangan sila mag-charge o hindi, so kanya-kanya. As I heard nga, voluntarism yan, that's fine, ano? As far as machineries naman, yung mga makinarya ay sa pagbibigay ng makinarya, hindi ho nagbibigay ang DA ng makinarya sa mga individual na farmer. Kailangan talaga yan, either association, cooperative, or LGU. Pero hindi ho yan dadaan lahat sa LGU kasi there are certain areas na may politika involved. Kung hindi bumoto kay mayor, hindi na mabibigyan yung kooperatiba na hindi niya kakampi, di ba? So, ang Cooperativa Association pwedeng dumiretso sa DA at kami magde-determine kung talagang kailangan nila. Of course, subject to availability ng mga makinarya na ibibigay o kaya mga post-harvest facilities. Hindi ho exclusive sa LGU yung makinarya and post-harvest facilities. Pwedeng diretso sa DA yan. Tungkol naman sa binhi pataba, we encourage din yung kooperatiba, association, and clusters. At hindi naman namin sinasabi na hindi pwedeng kumuha ang individual farmer ng binhi sa pataba. Pwede silang dumiretso sa municipal agriculturist. Dapat naman bigyan basta nasa RSBSA ho. Ano pong monitoring po natin? Malaki po bang papel ang ginagampanan ng regional office po natin? Basically, yung regional office magmamonitor niyan. Okay. Umaasa lang kami sa report ng MAO at PAO, no? Provincial or Municipal Agriculturist. At ayun ang problema actually nung na-devolution nawala ho yung mga extension workers ng DA. Solusyon namin dyan is bababa na ulit ang DA by next year. Magkakaroon kami ulit ng mga extension workers para nga meron ng direct contact ang national agency sa mga on the ground sa mga farmers. So darating na ho yan. Okay. In favor po ako na yung devolution. Malaki pong papel ginagampanan po ng regional office pagdating sa monitoring when it comes to the programs ng ating pamahalaan or all the activities na mo-monitor din pala pati mga proyekto, pero yung implementation sa LGU. Tama po, sir?
Yan ang Okay. nangyayari ngayon. Alright. Pero sa susunod, kami na mag-i-implement. Tapos of course, mag-a-assist pa rin. Valuable pa rin yung assistance ng LGU. Alright. Nilinaw lang po natin dito, sir. Sa ngalan po ng DA Regional Field Office number 2, sir, ang Department of Agriculture po ay nagsimula ng i-promote yung sinasabi nating rice clustering and consolidation under sama-sama strategy ng Masagana Rice Industry Development Program po. So ang DA ngayon ay nagtatarget na po ng mga rice cluster upang maging mas epektibo po ang paghahatid ng suporta from national, dadaan po ito sa LGU hanggang LGU naman po hanggang po dun sa mga barangay or yung cluster farm po natin na mga FTA. Okay. So hindi naman po kooperatiba, sir, ang target natin dito, kundi pati na rin po yung mga farmers association, groups, organization na kinukonsidera po natin yung na isang cluster po sila. So maraming benepisyo po ang pagiging kasapi ng isang cluster po kasi, sir. Sir, nakita ko po yung inclusive ang dating, hindi na exclusive. Opo. Ini-involve nyo na po, may involvement din pa mga stakeholders, mga farmers, association, kooperatiba. So it's not only relying on the implementation ng LGU, bagkus participation from the ground, going up, na nakakaabot sa baba, parang from the bottom, paitaas, at sa itaas, sa gitna, pababa. Parang ganun pong gusto ninyo mangyari. Tama, sir? Yes po, sir. Yun po yung pag-implement na po natin ngayon kasi napakaganda pag marami tayong partners. Makinarya, access to credit, yun po, sir, kasi ang pinaka-benepisyo bakit po natin ini-encourage sila na makipmiyembro sa isang organisasyon. Okay. And dito po, nagbubukas ng access sa regular na mga training sa modernong pagsasaka din. Kasi pag magpa-training naman tayo, sir, hindi po individual. So talagang lahat po ng FTA po yan, per FTA po yung Okay. paggawa ng mga unified business plan para maging mas epektibo po yung competitiveness ng ating pong farmers sa merkado. Nung araw, napupoliticize po kasi pag dumaan po sa MAU at pinipili lang po nila kung sino ka lang gustong piliin. Pero dito, gusto nyo pong makaabot na mismo direktamente by clusters para magamit ng husto, ma-maximize yung mga benepisyo o yung mga teknolohiya. Apo, tama po, sir. Wala bang tulong automatically maging member? Sagutin na lang po ng DA ang pag-member na lang mga magsasaka. It matters most. I-subsidize na lang ang membership para na sa ganon, they will be all become a member kasi automatic na babayaran na lang ng DA para na sa ganon, magamit talaga in full force, maiwas na sa politika. Napakaganda po na kung i-subsidize na lahat ay kung lalagyan ito ng pondo ng ating Kongreso, ng ating Senado, yung issue nila doon, sir, na paniningil ay na membership fee, na monthly dues ay hindi na kami nakikialam doon, sir, kasi doon sa bylaws ng mga asosasyon, kooperatiba, parang nakasaad doon, sir, na yung mag-member. Kasi ako, sir, membro din po ako ng kooperatiba ng dito sa DA and may binayaran din po ako, parang ganun din po sa kanila. So, usapin internal na po yun ng kooperatiba po, sir. Kapag wala sila sa asosasyon, minimal lang ang makakuha nilang mga assistance from the DA. Yung mga nasa asosasyon lang, yung makakuha ng assistance. Opo, sir. Marami Basta. po kasing advantage na sa cluster po sila. Okay. Inclusivity sa lahat. Okay. Kasi pag ginawa mo sa MAU lang, exclusive lang ang dating noon. Okay. So, nagagamit na sa data. Kaya ang hinihikayat ng ating Department Secretary na kung maaari, maging member kayo lahat, may advantage, magagawa ninyo yung inyong gustong mangyaring kapalaran, desisyon na pwede nyong gawin, at medyo lamang ka kapag miyembro ka. Hindi ka naman pinipilit kung gusto mong miyembro, pero kung gusto mong lumakas ang inyong samahan, malaya doon sa mga koko ng mga politikong ginagamit sandata yung mga programa, plataforma parang sa kanila Yes. na parang iboto mo sila, nawawala na yung saysay ng gustong gawin ng ating pamahalang nasyonal na itulong kaysa doon sa lokal na naaabuso. Habang tumatagal, ito'y dapat masuri natong devolution na to na kung minsan, pag dumaan na sa LGU, dito po na kung minsan inaangkin na or ginagamit na sandata para doon sa mga beneficiaryo, in this case, mga magsasaka, na nawawala kasi importante, boto mo yan para may utang na loob ka. Nagmo-monitor yung regional, na dati ang regional binabaliwala na ng LGU kasi parang sa kanila na, ang ginagawa ng Department of Agriculture, wait a minute,
sa amin ang galing yan. Oo nga, dinadaan namin sa lokal, pero meron pa rin kaming pakialam, kami sa regional ng Department of Agriculture para magmatsyag, busisiin, kung may problema na wag mapagsamantala ng mga magsasaka. Mas advantageous sa mga magsasaka to. Kasi kung puro na lang nasa Municipal Agricultural Officer, sa dami ng mga magsasaka, mahirap din. Kaya ika-cluster sila, palakasin ang bawat cluster. Yes. Nang sa ganun, yung programa, lahat ng mga binibigay ng gobyerno magamit sa tama, Sa ilalim ng Republic Act 7160 para po sa devolution, yung pong pagbaba, mga gampanin ng mga ahensyang nasyonal sa mga pamahalaang lokal. Pero napakaganda po ng pananaw ng kalihim ng Departamento ng Agrikultura sapagkat mas kanyang binibigyan ng pansin yung pong mas epektibong pagbibigay ng serbisyo sa mga magsasaka na nagsasama-sama at naisasama sa tinatawag na clustering for agricultural production, agricultural productivity, at of course, agricultural benefits. Maganda po yan at atin pong sinusuportahan yan. Kailangan lamang po talagang may paliwanag ito ng mas maganda pa sa ating mga nasa ibaba ng lipunang Pilipino. Yun po yung kailangan natin. But basically, maganda po yung pananaw ni Kalihim Francisco Chu Laurel ng Department of Agriculture na bigyan ng mas matinding serbisyo ang mga clustered agricultural sectors para mas nakakatiyak tayo nakakadiretso sa kanila at hindi nagagamit nga naman sa pamumulitiko ng ilang mga opisyales. Dahil gawa nga ng devolution, para nagkakaroon ng sariling decision power itong ating MAU. So of course, under the local ng LGU, nagkakaroon ng sarili silang listahan kung sinong pagbibigyan. So now, in order to avoid that, sana nakikinig ang mga nang magsasaka na lumapit sa atin ngayon, ay nagkaroon ng mga asosasyon, in-encourage yung mga clusters, para once nagbaba ng serbisyo ang ating Department of Agriculture, malalaman nila kapag pumasok sila ng asosasyon na directly yung asosasyon ay accountable din sa ating Department of Agriculture, then wala tayong problema in terms of pagbibigay serbisyo. At dyan tayo nagtatapos ngayon sa ating programa. Lahat na reklamo, sumbong at hiniing pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyon na dito sa mas pinalakas sa pinalawak na help desk. Ipabitag mo.